Hello sa inyo! Ready na ba kayo para sa isang kwento na parang may magic? Pero, totoo to! Tungkol to sa isang buto na sobrang liit, isang bundok na sobrang laki, at isang sekreto kung paano gawin yung mga bagay na feeling natin imposible. Sige, simulan na natin. Naisip nyo na ba to? Paano kung yung pinakamalaking problema mo, halimbawa, isang subject na ang hirap-hirap o yung takot mong magkamali, ang solusyon pala ay kasing liit lang ng isang butil ng asin? Parang ang labo, no? Pero sa kwento natin ngayon, makikita nyo, posible pala yan. Okay, simulan natin ang kwento. Isipin nyo, nasa paanan kayo ng isang mataas na bundok. Ang daming tao sa paligid. Tapos lahat sila parang may isang taong inaabangan. So wala pa si Jesus. Umakyat muna siya sa bundok kasama yung tatlong kaibigan niya. Yung siyam na iba pa niyang kasama o disipulo na iwan sa baba. Habang naghihintay sila, biglang may isang tatay na tumakbo palapit. Sa itsura pa lang niya, alam mo na agad, may malaki siyang problema. So grabe pala yung pinagdadaanan ng bata, no? Hindi na raw siya makapagsalita. Tapos, bigla na lang siyang babagsak sa lupa, parang inaatake, dahil sa isang masamang espiritu. Alam nyo, isipin nyo na lang kung kayo yung tatay niya, di ba ang bigat sa puso, ang hirap at ang takot siguro na nararamdaman mo para sa anak mo. At dito na nagsimula yung gulo. Yung mga kasama ni Jesus na inaasa-asa ng tatay na makakatulong sana, sila naman ngayon ang masusubukan. Tingnan natin kung anong nangyari. Sa harap ng maraming tao, sinubukan ng mga kaibigan ni Jesus na paghihiling yung bata. Pero, walang nangyari. Zero. Yung feeling na nag-recite ka sa klase, akala mo tama yung sagot mo pero mali pala. Sobrang nakakahiya para sa kanila. Oh, tingnan nyo to. Sa kaliwa, iyan yung dapat nilang gawin. Gamitin yung kapangyarihan mula kay Jesus para magpagaling. Pero tingnan nyo sa kanan, yung resulta, bigo. Parang pinagtawanan lang sila ng problema at lalo pa itong nagpakitang gilas. At para lalong lumala yung sitwasyon, may mga tao doon na ayaw kay Jesus. Nagsimula silang mangasar. Sabi nila, ayan, kita nyo, walang kwenta mga alagad niya. Baka naman yung Jesus na yan, hindi rin totoo yung kapangyarihan niya. Pero alam nyo, sa gitna ng lahat ng kahiyaan at pagdududa, may isang bagay na babago sa lahat. Parating na ang pag-asa. At bigla, ayan na, pababa na mula sa bundok si Jesus. Sabi sa kwento, may kakaibang liwanag daw sa mukha niya. At yung kaninang maingay at magulo, biglang tumahimik lahat. Para kang nasa classroom na dumating na yung teacher. Pati yung mga nabubuska kanina na paurong. Alam nilang iba ang dumating. At sa katahimikang yun, may isang sumugod, yung ama. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi niya lahat. Inamin niya yung pagkapigo na para pang sinasabi niya, ikaw na lang po ang huling pag-asa namin. Ngayon, pakinggan niyo mabuti ha. Dito na tayo sa pinakapuso ng kwento, yung pag-uusap ni Jesus at nung desperadong tatay. Nung inilapit na yung bata kay Jesus, aba, lalo pa siyang sinaktan ng masamang espiritu. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Parang sinadya ni Jesus na makita ito ng lahat para maintindihan nila kung gaano kalaki yung problema na hinaharap nila. Pakinggan nyo yung sinabi ng tatay. Sabi niya, kung may magagawa ka. Narinig niyo yon? Kung. Ibig sabihin, hindi pa siya 100% sigurado. Gusto niyang maniwala, pero may konting-konti pa ring duda dyan sa puso niya. Pero ang ganda ng sagot ni Jesus. Hindi niya sinabing, oo naman, kaya ko to. Sa halip, ibinalik niya yung tanong sa ama. Para niyang sinabi na, hindi to tungkol sa kapangyarihan ko, tungkol to sa pananampalataya mo. At ito yung pinakatotoo at pinakamatapang na sinabi ng tatay. Para niyang sinabi, Lord, gusto ko talagang maniwala, pero ang hirap po, may duda pa rin ako. Please, tulungan niyo po akong maniwala. Grabe, humingi siya ng tulong hindi lang para sa anak niya, kundi para sa sarili niyang pananampalataya. At dahil doon sa pagiging tapat ng ama, kumilos na si Jesus. Isang salita lang, umalis ka. At umalis nga yung masamang espiritu. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata, itinayo siya at ibinalik sa kanyang tatay. Magaling na, ligtas na. Okay, ayun, tapos na yung himala. Galing, di ba? Pero ngayon, alamin natin yung sikreto sa likod ng lahat ng to. Bakit at paano ba talaga to nangyari? So nung sila-sila na lang, siyempre nilapitan ng siyam na disipulo si Jesus, medyo nahihiya pa rin sila at nagtataka, bakit po kami nabigo? Ano yung kulang sa amin?
Napakadiretso ng sagot ni Jesus. Ang problema daw nila ay hindi dahil mahina sila o kulang sa training. Simple lang, kulang ang paniniwala nila. Masyado silang nag-focus sa laki ng problema at sa sarili nilang kahiyaan imbes na sa kapangyarihan ng Diyos. At dito na niya sinabi yung sikat na analogy. Sabi niya, hindi nyo kailangan ng pananampalataya na kasing laki ng bundok para matalo ang bundok. Ang kailangan nyo lang, sabi niya, ay pananampalataya na kasing liit lang ng buto ng mustasa. Paano ba yan gumagana? Simple lang. Isipin nyo ang buto ng mustasa. Sobrang liit, parang tuldok lang. Pero sa loob niyan, may buhay. Kapag itinanim mo, kumakapit yan sa lupa, sumisipsip ng tubig, kumukuha ng sikat ng araw, lahat ng kailangan para lumaki. Ganon din daw ang pananampalataya. Kaya yung aral dito ay ito. Hindi mahalaga kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa simula. Ang tanong, totoo ba yan? Kasi kahit kasing liit lang ng tuldok, basta totoong pananampalataya, konektado yan sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa pagtatapos, ito ang tanong para sa'yo. Ano yung bundok sa buhay mo ngayon? Yung exam ba na kinakatakutan mo? O yung paghihingi ng tawad sa kaibigan mo? Ano yung isang maliit na buto ng paniniwala na kaya mong itanim ngayon? Malay mo, yan na pala ang simula ng paglipat ng sarili mong bundok.